Sa panahon ngayon mga parts, hindi na uubra yung mga alas 5, uwi ka na, ganun, maaga-aga. Kailangan talaga magpapagabi ka ngayon kasi wala ka nang kikitain. Sa mahal pa lang ng diesel ngayon, sure bull ka na. Pag hanggang alas 5 o alas 4, ganyan ka lang, maaga ka uuwi. Pang diesel lang yung makukuha mo. Pero buti ngayon, medyo naawa-awa si Lalamove dahil may mga high demand yung mga booking ngayon. Kasi grabe na talaga yung tinaas ng diesel. Ang laki na. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. March 6 ngayon, Friday, 2026. Time check, saktong 10 a.m. May first booking na kami from Caligayahan going to Pasong Putik proper. Sa halagang 441. Priority booking to. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards. First booking natin. Ayan, mga maleta pala yung pickup natin. Nakapagpakay na po rin. Yung mga 4 feet lang sir. 4 feet. 4 feet? Pero pag kayo mahaba, medyo nakalihis, tapos tinatalian lang namin. Ganun na, nakapatagilid siya ng ganun. Oo, rep. Tapos tinatalian namin dito pag ganun, para hindi siya. Picturean natin mga pards. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 3.8 km. Alright, let's go! Kagabi, hindi kami nakapagpakarga ng diesel. Diretso uwi na kami. Napagod na kami. 60. 60 sa uno mga pards. Ang diesel. Mami, wala ba iba doon? Meron pa dyan? Wala na. Yun, doon na may ligado. Hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo dadaan sa kabila. Doon tayo sa Mabutan Lagro ang deliver natin. Whoop! Off. Untik na, umatras. Hindi ka na lang umatras. Bilis pa naman atras niya. Parang umatras na Hindi alam yun. Dito yung tingin sa likod. Ano nga rin? Ba't nagkaalisan agad? Magkasama ata yan. Kasama. Sa panahon ngayon mga parts, hindi na uubra yung mga alas 5, uwi ka na, ganun, maaga-aga. Kailangan talaga magpapagabi ka ngayon kasi wala ka nang kikitain. Sa mahal pa lang ng diesel ngayon, sure bull ka na. Pag hanggang alas 5 o alas 4, ganyan ka lang, maaga ka uuwi. Pang diesel lang yung makukuha mo. Pero buti ngayon, medyo naawa-awa si Lalamove dahil may mga high demand yung mga booking ngayon. Kasi grabe na talaga yung tinaas ng diesel. Ang laki na. Kaya nga parang nakakatakot lumayo ngayon mga pards Pagka nagprobinsya ka tapos wala kang nakuwang pabalik, yung tipong uwian ka lang. Halimbawa, punta ka ng Kalamba, ganyan. Nabot ka ng hapon dun tapos wala kang makuwang pabalik. Baka yung pamasahin na nakuha mo, abonado ka pa sa diesel, pabalik. Yun ang mahirap ngayon. Kaya kailangan, samahan mo ng diskarte o utak bago ka sumugod. Kasi yung mga pamasahin nila alam mo na malayuan, mabababa pa rin mga parts Sa Manila kahapon, madami mga naka-priority. Yung mga pauwing probinsya. Talagang hindi mo na masasabayan. Pag kinuha mo yung priority, yun na lang talagang di-deliver mo. Tapos nalayo. Tapos wala kang makuha pabalik. Doon ka mahiyari. Kailangan diskartehan mo na lang na wala nang uwian, doon ka na matutulog. Pag wala kang nakuha ng mga bandang hapon, kinabukasan ka na magabang ng umaga. Kasi sayang sa diesel Pagka inuwian mo, wala sa Kalamba ka, uwi ka, papunta ng Metro Manila, ubos sa diesel yung pamasahe na papuntang Kalamba na nakuha mo. Maklase masakyan ngayon no? Pag lumiliko, dire-diretso. Hindi hinto, agad yung binibusinahan, bilis to Hindi, parang binaligtad na kasi nung pagka... mga bagong driver na ngayon, ganyan na. Yung bagong kasi nila ngayon, patakaran na pagbibigyan yung mga liliko Parang ganun na. Sila magbibigay kasi sila Hindi, ganun na yung batas. Pagka di mo pinagbigyan yung liliko, ikaw may kasalanan. Diretso ka, tapos yung isa paliko pa U-turn. Bigla. Mawawara ka talaga. Diretso wara. Lalo na pag babae yung driver. Talagang hindi lilingon, dire-diretso liliko. Ikaw na talaga yung mag-a-adjust, ikaw na hihinto. Pag ikaw minto, nangyari na sa akin yan
Paliko sila palabas, galing kanto. Siyempre, straight yung daan ko, dire-diretso ako. Dumire-diretso palabas, oh, sumabit sa likuran ko. Ako pa yung mali. Pagdating sa sa headquarters, binigyan ko na lang kasi bago yung kotse niya, pampasok sa kasa, 3,000 din eh. Pinagdiinan na ako mali eh. May CCTV raw siya, ako wala. Pero straight yung daan, tapos lalabas ka sa kanto. Hindi ka lilingon sa kaliwa mo para tumingin kung may di ba? Stop, look, and listen muna, di ba? Ayun dating patakaran. Bago ka tumawid, tumingin ka muna sa paligid mo. Hindi, dire-diretso eh. Ako pa may kasalanan nung Buti na lang malaki yung damage. Kung hindi, pag gas-gas lang yun, hindi i-accept ng kasa yun eh, naipasok. Kaya nga kailangan pagkabago, babanggain mo, wasaking mo na. para insurance. Kasi pag gas-gas lang, papipinturahan sa'yo, mahal yan. Baka abutin ka na pa ng 10,000 eh. Kailangan gibain mo para libre yung insurance nila. Pasok sa insurance. Yung mga bagong nasakyan ha. Kasi babayaran mo lang dyan yung pagpasok sa kasa eh. 3,000 lang eh. Kaso magiging problema mo naman mga parts. Yung sakyan natin, wasak din. Eh wala tayong insurance na ganun dahil luma na to eh. Papagawa mo ngayon. Umiwas ka na lang para hindi ka madisgrasya. Kasi walang mapagawa si tatay eh. Dahil wala ang insurance lang namin, ano ba yun tayo? TPL lang eh, no? Yung mga sa requirements ng LTO, ano lang ata bayad dun eh. Sagot ba yun tayo pagka napasok sa sakyan? Hindi, no? Sa tao lang yun eh, no? Pagka nasaktan yung tao, ayun lang yung magiging yung sasagutin ng insurance. Drop off tayo mga parts. First booking namin. And binababa na yung mga items nila, sir. Doon dadalhin. Picture. Mukhang naubos na yung booking tayo nung Wednesday, tsaka nung nung Thursday, Friday ngayon, mukhang matumal O, dito lang sa may lugar natin. Yeah. Nasa meron kami bandang mga parts eh. Bandang SM Fairview. Kanina pa kami nag-aabang wala kayong makuha ang booking. Yun, nakakuha rin ng booking mga parts. Time check. 11:33 AM. Second booking namin from Caligayahan going to Manila sa halagang 560. Ang layo ng pickup location ay 700 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa may pickup na tayo mga parts ng second booking. 2 araw kami sumagad ni tatay ng biyahe ng Wednesday tsaka Thursday. Ngayon medyo lulugo-lugo tayo. Kakapagod. Kaya medyo banding-banding lang tayo ngayong Friday. So yung pickup natin mga parts. Plastic bottle. Yung mga parts, kinakarga na yung items natin. Plastic bottle. Yung pick-up natin mga parts. Picturean natin. 520, kuha nyo na. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 kilometer. Alright, let's go! Ang deliver natin mga parts sa may Abad Santos, Tondo. Yawa, layo. 560 lang yung pamasahe natin. Ganun talaga. Pagkatsagaan natin kasi papunta Manila to, maganda naman yung pupuntahan natin lugar. Kaya kinuha ko na kasi dyan sa may bandang Lagro, doon kami nakatambay. Tapos pumunta kami ng SM. Tapos sabi ko, wala makuha dito sa may bandang Lagro. Baba tayo ng sana papuntang San Bartolome sa amin, sa may Quirino Highway. Pagdating dito sa may bandang Caligayahan, nakakuha nga kami ng booking. Ito ngayon. Sabi ko, baba, 560. Pero okay na, laban na. Kaya kinuha ko na. Kaysa sa tumagal kami dyan kay hintay, wala makuha. Kaya laban lang. Okay na to para makapunta ng Maynila mga parts. Kasi saktong alas 12 na nga mga parts. So 12:05 na lang tanghali. Buti ka mo, hindi kami inabot ng break time dun sa may pickup. Kasi may may break time alas 12 hanggang alauna. Dahil lagi ako nag-pick up dyan dati. Napagod ako nung nakarang biyahe namin 2 araw kaya medyo nagbabanjing-banjing tayo. Nabot kami ni tatay lagi ng alas 9 ng gabi bago matapos namin yung mga booking. Pero sulit na rin kasi 2,000 na rin yung nauwi namin ni tatay. Kaya maganda rin yung biyahe namin nung Wednesday tsaka Thursday. Ewan ko na ngayong Friday, tignan natin. Kasi depende sa booking nilalamog mga parts eh. Parang minalas kami ngayon. Bago kami nakakuha ng first booking kanina, may sinalihan ako eh. Ang ganda. San Bartolome to Manila. 1-1 priority booking. Kaso na leave disorder ako. Pagkatapos may lumabas na naman, maganda na naman pamasahe. Leave disorder na naman. Sabi ko mukhang minamalas ako. Lumabas na nga yun, yung mababa na pamasahe. Pero priority booking din. 441, malapitan lang. Pwede na rin yun. Kaso nga lang, malapitan lang yung nakuha ko, mababa. Hindi gaya nung tagi 1,000 kanina. Kung ngayon nakuha ko, jackpot sana ako kanina. Kasi papuntang Maynila rin. Ang ganda ng yung booking. Kaso parang naunahan na yata ako. Kaya na-leave disorder ako.
Novaliches Bayan tayo mga pards. Palabas na tayo ng Novaliches Bayan. Ito na yung harapan ng barangay Nova Proper. Ayun yung barangay tsaka yung police station dyan sa kanan natin. Ganun lang mga pards. Tsaga-tsaga lang tayo sa biyahe. Kahit na mataas yung diesel, kailangan talaga kumita tayo ng malaki para may pang tatapal tayo sa diesel natin dahil napakataas ng diesel ngayon per liter. Kaya kailangan dumiskarte. At may drop-off location na tayo mga pards. Binababa lang nila yung yung mga plastic bottle. Alanganin yung lugar Paglagpas ng Solis, ayun mga pards, nakagitna tayo Yan yung kalsada. Sura lang natin mga pards. Dito kami ngayon mga pards sa may Binondo naghahanap ng pang third booking ni tatay. Ito naman problema natin dito pag nasa may Binondo tayo. Hirap mamili mga pards, ang daming booking Nalilito ako kung anong kukuhanin ko. Unlimited ngayon Walang mapili Time check 2:34 PM. Meron na kaming pangatlong booking from Manila going to Makati sa halagang 700 pesos. Priority booking to. Ang layo ng pick-up location ay 2.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ito na lang booking na to mga pards ang kinuha ko papunta Makati. 700 pesos. Medyo malapit lang naman Okay na to. Tagal na namin nag-aabang dito. Wala talaga matsambahan na magandang booking. Naubos na yung oras namin. Pick up na tayo mga pards. Third booking. Ito yung pick up natin. Sako lang. Yung sako. Okay. Ito yung pick up natin mga pards. Ano nang pala to? 600 kg. Priority booking. Kala ko 1,000. Pero pwede na rin 700. Makati lang. Wala na. Hindi tayo makapick up kasi priority to. Di ba? Salamat. Sayang, konti lang sa apat na bundle na sako lang, walang laman. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 12 km. Alright, let's go! Tagal lang inantay ko mga pards. Naganap talaga ako dun sa may Binondo. Makachamba ng magandang booking, magandang pamasahe, o makapag-double booking. Wala, ang hirap. Tapos nauunahan ka pa. Pagka maganda yung pamasahe, nag-uunahan. Kaya ito, nakakuha kami. Siguro mag-isang oras bago kami nakakuha ng pangatlong booking namin. Sayang, ganun din. Dapat pala kumuha na lang din ako kanina pa ng booking. Hindi na ako nagkabang na matagal. Sayang yung oras namin kakaabang na magandang pamasahe. Ito kami dumaan mga pards sa may Lacson Avenue. Tapos sa may diretso dyan na yun yung Nagtahan Bridge o Mabini Bridge. Paglagpas doon, kakaliwa kami sa Jesus Street, patagos ng ng Pandakan. Tapos doon kami dadaan papuntang Makati. Dahil drop off natin sa may Makati mga pards Change of plan tayo mga pards kasi pag nag Jesus Street pala kami, matraffic sa looban ng papuntang Pandakan. Kaya gagawin namin, diretso na lang kami papunta ng Cosmeña Highway. Tapos sa may Sobel Rojas, doon na lang ako papasok para mas malapit na. Kasi yung drop-off location namin mga pards, dyan sa may Villa Rosa Access Road, dyan sa may Legazpi Village. Pwede na rin, mas mapapabilis tayo. Kasi baka maipit tayo sa traffic dyan sa looban ng Pandakan. Kaso, traffic dito. Nandito na kami sa may Nagtahan Bridge Ito pa lang yung unang tulay. Ito yata ang Nagtahan Bridge Tapos pagbaba mo dyan, sa akit ulit ng tulay, ayun yata yung Mabini Bridge naman. Tama ba tayo? Dalawang tuloy kasi ito Ito yung unang tuloy. Ito nagtahan na ata ito Asahan na natin to mga pards kasi Friday ngayon. Basta hapon, rush hour. Asahan mo na matraffic na yung mga kalsada ngayon. Diyan maubos yung oras natin pagka na-traffic tayo. Tapos tatlong booking pa lang kami mga pards. 3:30 na ng hapon. Wala na naman tayo nito. Tingnan natin kung may tsamba pa tayo mamaya. Magaga pa naman Ngayon yung highway na tayo mga pards. Pagka mag-Sobel Rojas kayo o yung Ocampo, dito. Papasok kayo sa gilid dito. Dito sa gilid tayo. Pagka na-diretso dyan. Kasi papunta ng EDSA, ganyan. Puntang Alabang, punta ng SLEX dito sa kaliwa. Yan, pasingit dito sa Pabayaan mo sila dumiretso dun. Hindi tayo dun Tsaka may dyan, may kalaban. Dahil bida tayo Dito tayo. Kasi part pa ng Manila to Di pa sila po pwede rito. So stoplight to, medyo mabagal. Kaya hintayin nyo lang mag-go. Tapos kakaliwa na kayo ng patagos ng Sobel Rojas. Nakago tayo. Pero ingat kayo rito. Maraming mga enforcer dito na kaya kailangan alisto kayo. Marami nanguhuli dito. Yan, na to? Sobel Rojas na to. Lapit na tayo mga parts sa drop off natin. Dito na tayo sa De La Rosa Street.
Corner Makati Avenue to. Dito lang eh. Sa may PNB building daw. Papasok tayo dyan ng access road. Drop off na tayo mga pards. Suba natin itong mga sako. Time check. 4:23 PM na. Picture natin. Picture ko sir. 700 sir. Kala. Booking. Time check, 4:39 PM. May nakuha na kaming pang-apat na booking. From Makati going to San Bartolome sa halagang 1,003. Ang layo ng pick-up location ay 5.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Yung pick-up namin mga parts sa may C5. Ano na yun eh, bandang Makati C5. Ngayon, nasa may Buendia kami. Medyo malayo eh, 5 km nga eh. Pero lagi na kami nagpipick up dito yung solar panel dun sa may C5. Kaya okay lang to kasi alam ko naghihintay yun dun eh. Bale, dito tayo dumaan mga parts sa may Kalayaan flyover. Matagos kasi tayo ng BGC. Tagos na ng C5 yun. Pero BGC muna dadaanan natin. Kasi ito yung pinakamalapit na way papunta rin sa may C5. Ayun, dahil building oh. Lang yan mga parts. Kinancel. Nalayuan siguro. Yeah. Wala, ganun talaga. Inaansin, dati magkagawa. Di ko nga nakita, di ko napansin eh. Buti, chinek ko eh. Kasi na-traffic ako, chinek ko yung ano natin, yung apps natin. Pagtingin ko, nakaka-cancel na. Kaya mo na, ganun talaga mga pards eh. Dati magkagawa eh. Pauwi na sana, kaya kinuha ko yun kahit na medyo malayo-layo. Tsaka may buwat yun eh. Kaya 1,000. May helper siya na 200 sana. Sabagay, may hirap-hirap na naman yun kasi maraming solar panel yun. Tsaka yung baterya. Yung pinaka-baterya niya mabigat. Bubuhatin na naman namin ni tatay. Pero sanay na kami kasi nakaraan nga, ganun yung booking namin. Solar panel. 14 na solar panel. Tsaka yung isang ano bang tawag sa battery na yun? Yung ano niya? Basta yung baterya niya, napakabigat. 160 kilo. Time check, 4:56 PM. Nakakuha na kami ng pang-apat na booking. Pampalit natin to mga parts. From Taguig going to Masambong sa halagang 780. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga parts. Pang-apat na booking. Ayan pala, mga construction material. Ganito dito madalas mga parts sa may BGC pagka nagpi-pick up ka. Yung mga construction material. Mga gamit sa paggagawa nila ng dyan. Mga building. Diyan na tayo nag-pick up mga parts sa may Mitsukoshi Haro Tower. Tapos, doon sa tawid doon sa may stoplight. Doon yung UP Town Center. Shout out! Pards Kleto TV sa YouTube. Sa YouTube. Gusto mo yung sticker? Sticker. Tara. Mga Pards, si Pards. Pangalan mo, sir? 4. Hello? Oo, sa YouTube yan, YouTube. Okay, salamat Sa Facebook, meron din, ganyan din. Okay. Salamat. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 14 km. Alright, let's go! Maraming nag-uwi yan. Ito kami naman sa may Kalayaan Bridge. Patagos ng Mandaluyong Pioneer. Medyo matraffic na yung kalsada ngayon mga parts kasi Biyernes ngayon. 5:57 ng hapon mga parts. Drop-off tayo. Binababa lang nila sir yung mga gamit nila sa Ayun na mga parts, picture na natin. Okay na mga parts, tapos na namin i-deliver yung pang-apat na booking namin. May tip kami doon, 100 pesos. Tapos yung first booking, 50. Kaya yung sa apat na booking namin, meron kami na 150 na tip. Yun lang eh, kasi mabababa naman yung mga booking na nakukuha natin eh. Kaya uuwi na kami mga parts, matraffic na kasi Friday. Bawi na lang kami bukas. Mamaya na lang mga parts, pag uwi ko ng bahay, tayo, income reveal. Mag-computan tayo ng kinita namin ngayon. Kung may matitira pa, kasi mahal ng diesel eh. Tapos ang bababa ng mga booking namin. Mas maganda pa yung biyahe namin nung Wednesday tsaka nung Thursday. Ngayon Friday, medyo humina yung booking eh. Sa Manila, nahirapan kami kumuha ng booking. Tumagal din kami doon, nag-abang kami ng magandang pamasahe. Puro priority. Talagang wala kami sasabay pagka kinuha mo yung mga priority doon. Maraming priority, ganun na ginagawa nila para i-diretso na. Kasi yung priority kanina, mabababa rin, mga walang high demand. Parang saktong-sakto lang yung mga pamasahe niya para sa priority. Kaya nakakatamad din kuhanin eh. Gawa ng yun lang ihatid natin eh. Kaso, no choice na rin kasi tumagal na rin kami. Kumuha na rin kami ng booking ng tatay na priority pa rin ang nakuha namin.
ganun pa din. Hindi mo pa rin pwedeng sabayan. Yung mga regular booking, meron naman kaso ang papangit na mapupuntahan tsaka ang bababa ng pamasahe na masyado. Pwede mo yung sabayan. May mga regular booking na malalaki pamasahe kanina. Ang problema, nag-aagawan, nag-uunahan. Lagi ako nauunahan mga birds eh. Pagka ganun yung pamasahe, regular kasi pwedeng sabayan eh. Tapos mataas yung pamasahe niya, ganun. May tip tsaka may high demand. Wala, nag-uunahan. Nalilib disorder ako. Siguro yung mga sumasali, kadalasan may mga lalamove sticker, kaya ganun. Pagka nag-join ka, wala kang sticker, live disorder nangyayari. Eh, marami pa kayo nag-aabang dun sa may Manila. Lahat ganun yung inaabangan eh, magandang pamasahe para makachamba ng magandang booking. Okay, nakauwi na kami ng bahay mga pards. Grabe yung pinagpakrodohan namin mga pards. Nasa 65 pesos per liter na dun sa may Uno Fuel. Eh matraffic na kanina kaya umuwi na lang kami. Baka kumonsumo pa kami ng mas malaking diesel eh. Income reveal na lang tayo. Sa 4 na booking mga pards, naka 1,978 kami. Pagkatapos nakakuha kami ng 150 na tip eh. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,100 kami. Pagkatapos bawasan naman natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. Bali 900 yun. 2,100 minus 900 equals 1,200 mga pards. Ayun, naka 1,200 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.